Para sa inaabot ng tinig na ito, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Arnel Abaencia, ay nagsasabi, Happy Tuesday, December 16, 2025. Wow! 9 days from now ay Pasko na. So ang ating programa ngayon, ito po yung ating pagbabasa ng Biblia tuwing umaga. Ngayon, ang ating pong Bible reading ay patuloy pa rin tayo nasa content of Christmas. Ano ba ang napapaloob ng Pasko? So ang talata po natin ay ganun pa rin doon sa Lucas chapter 2 verse 10 to 11 na binanggit po ng anghel ng sabi niya doon sa mga pastol, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon ang inyong tagapagligtas sa bayan ni David, ang Kristong Panginoon. So, ulitin po natin, pag sinabi pong content ng Christmas, alam po ninyo, ang Pasko, maraming ginamit ang Diyos ng mga kasangkapan. Simula sa prophecy hanggang natupad ang pagparito ng ating Panginoon, ginamit sila Maria, ginamit po si Jose, kahit sa panganakan ni John the Baptist, ginamit po si Elizabeth, ginamit po si Zacarias. Pero ganun pa man, yung anghel ang ginamit. So ngayon, ang atin pong topic, ang tunay na sugo ng Pasko. So ang atin ngayon nakasintro ay ang atin po ngayon modelo, walang iba yung anghel ng Diyos. So mayroon po tayong 3 punto patungkol sa ang tunay na sugo. Number 1, ang tunay na sugo nakasintro sa Panginoong Hesukristo ang pagtuturo. So hindi na po natin uulitin yan sapagkat binanggit na po ito natin kahapon na yung anghel ang kanyang sentro ng kanyang pagtuturo ng magandang balita para magkaroon ng kagalakan ng mga tao nakasintro sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, ang tunay na sugo ay umaamin na isang sugo lamang. At mayroon po tayong 3 mga halimbawa sa Biblia. Halimbawa, si John the Baptist. Pababasa natin sa Juan 1, talatang 20 hanggang 28. Nagpasugo ang mga Levita, mga Parsiyo, na tanungin si John the Baptist kung sino po siya. Ang sabi po na nag-interview, kayo po ba ang Mesiyas? Kayo po ba ang Elijah? Kayo po ba ang isa sa mga propetang hinihintay namin? Ang sagot niya, hindi. Sabi na nag-interview, bakit ka nagbabautismo? Hindi ka pala si Elijah, hindi ka pala ang Mesiyas, hindi ka pala ang isa sa mga propeta. Ang sumagot si Juan Bautista, ako po ang isang sugo na sinasabi na tinig ng disyerto sa ilang at tuwirin ang daan ng Panginoon. So ang sabi po ni John the Baptist, ang kanyang roles ay isa pong sugo bilang forerunner upang ihanda ang daraanan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagbabautismo, sinabi niya sa mga tao, ako'y nagbabautismo, pero mayroon pong higit na darating, walang iba, ang Panginoong Hesukristo na makapangyarihan. So, isa po yan halimbawa sa John the Baptist na umamin na siya ay isang sugo lamang. Pangalawa na halimbawa, yung anghel na sinabi po doon sa Revelation 22:8-9 na inireveal po na dream kay John the Beloved sa Patmos. Nang sabi doon na si Juan ay sumamba sa anghel. Pero ang sabi ng anghel, huwag kang sumamba sa akin, ako rin ay isang sugo. Pangatlo, halimbawa si Pedro, Acts 10:25-26. Nakita po natin ang plano ng Diyos na ang mga hintil kasama na sa plano ng kaligtasan na batay sa pananampalataya.
Kaya nagpasugo si Cornelius kay Pedro para pumunta sa tahanan niya at mangaral. Kaya habang naghihintay na si Cornelius pagdating ni Pedro, nagpatira pa si Cornelius at sinamba si Pedro. Pero ang sabi ni Pedro, tumayo ka, ako isang lingkod lamang at tao. Kaya isa po yan na pangalawa, as iyan po ang mga ebidensya ng isang sugo, umaamin na isang sugo lamang. Kasi po mga kapatid, anong ibig sabihin yan? Kasi nga, ang mga sugo, lalo na itong ating mga pinangangaralan ng mga hintel, mayroon tendensya talaga na mapagkamalan tayo. Lalo na kung ikaw ay gwapo. Kamukha ka ni Jesucristo, matangos ang ilong mo. At may malasakit ka pa, matulungin ka. Siyempre mahuhulog ang loob ng mga tao. Pero gano'n pa man, kahit anong galing ng tao, kahit anong galing ng sugo, hindi pa rin talaga tayo magiging Panginoong Jesucristo. Sugo lamang tayo. Okay? So, ang pangatlo na tunay na sugo, ang loyalty ng mga tao kay Kristo pa rin natin ituturo. Doon sa aklat ng Juan, sa pangalawang araw, kinabukasan ng umaga, nakita uli ni Kristo, nakita muli ni Juan si Kristo at ang kanyang mga tagasunod, kanyang sinabi, "Behold, the Lamb of God." So yung mga disipulo ni John the Baptist ay lumipat sa pagsunod kay Jesus at nagsabi, "Saan ka nakatira?" At isa doon sa mga sumunod kay Jesus ay si Andres. Pagkatapos mo doon, hinanap ni Andres ang kanyang kapatid, si Simon Pedro, at na-born again din. So si John the Baptist bilang advance party, nagkaroon siya ng disciple, si John the Baptist. Pero nung dumating na si Jesus, ang kanyang mga tagasunod, pinalipat niya ang address na ang loyalty dapat doon kay Kristo. Kasi sugo man tayo. Hindi man maganda na ang loyalty sa atin mag-focus. Kasi kung mamatay tayo, kahit wala ka na, di patay din ang atin mga followers. Ay ang atin Panginoon ay isang great shepherd, tayo ay under shepherd. Kaya palagi po natin ang mga tao kay Kristo por natin isisentro ang loyalty. Kaya yan po mga kapatid ang tatlong punto na ang tunay na sugo. Una, nakasentro sa Panginoong Jesucristo ang pagtuturo, umaamin na isang sugo lamang, ang loyalty ng mga tao kay Kristo pa rin natin ituturo. Isang malaking oportunidad, mga kaibigan, mga kapatid, ang maging isang sugo ng ating Panginoong Jesucristo upang marami pong magkaroon ng kagalakan, magkaroon po ng kalayaan, at magkaroon po ng kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain kayo ng Diyos. Shalom.